Nasa ating pong linya ngayon si Attorney Christina Conti, ang ICC Assistant to Counsel para pag-usapan po natin itong napaka-importanting isyong pambayan. Maricel, please. Yes, Attorney Conti, magandang umaga po sa inyo. Ng umaga. Opo. Attorney, sisimulan ko lang dito sa 303 na war victims na nag-apply para po maging bahagi ng pre-trial proceedings laban nga po dito kay former President Rodrigo Duterte. Ano po yung aasahan natin? Paano po yung magiging procedure nito? To be specific, may 303 na nag-apply. Pero yung iba kasi kunyari hindi kumpleto, hindi naman biktima o kaya et cetera. Kaya meron tatlong grupo 'yan. Una, Mm-mm. yung klarong tanggap. Kasi ayon sa parameters, nag-submit ng ID, nag-submit ng proof of kinship o pruweba na magkamag-anak sila, birth certificate 'yan, tsaka marriage certificate. Nag-submit ng lahat ng kailangan kung sakasakaling meron pang additional attachments. At klaro na yung pagpatay sa kaanak nila ay sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So dalawa yan, merong klarong tanggap, merong hindi tanggap, pero meron ding tinatawag na Group C. So Group A, B at C. Yung C, yung mga parang pwede naman sana, kaya lang yung ID na binigay niya ay Quezon City Citizen ID. Hindi Mm. kasi yun isa sa mga nakalista or hindi specifically, although sabi naman local government IDs. Itong tatlong grupong ito isa-submit sa judges. Yung judges, okay na sila sa A and B. Tanggap, hindi tanggap. Kasi klaro yon. Pero yung C, pagpapasyahan nila. Yung Mm. C na yon, yun yung unang na-submit actually, yun yung last week. Doon panimulang in-explain na ng VPRS na ganito yung style namin, sasubmitan namin muna. Yung C, bagaman 10 lang yung isasubmit namin sa pauna, ngayong bukas, ang deadline naman nung groups A at B. So, parang naka-by batch Mm. at isasubmit nila according to parang category. Pero definitely by the end of this week, mukhang tapos na silang mag-transmit ng application ng mga biktima. Pagkatapos niyan, sasabihin na nila kung sinong mga biktima ang kikilalanin na victims of the case I see. So, at maaaring mag-participate. oo, maaring mag-participate. Ito po yung sa confirmation of charges on September 23. Yes, Maricel, para Oo. kikilalanin sila doon. Okay. So within this week, malalaman po natin kung sino-sino yung magiging qualified as witness. Paano po ang mangyayari doon sa kanilang mga testimonya? Do they have to personally go to The Hague para po ipresenta yung kanilang kaso? Ilinaw ko, ito ay participating victims, hindi ito witnesses. Okay, okay. Iba yung sa witnesses kasi medyo mabigat yung pagkilala sa kanila dahil kailangan nilang magtestigo, yan ang may kailangan ng passport and so forth. Dito sa participating victims, ang kanilang role ay magbigay ng pananaw at saka ng mga kuro-kuro, views and concerns. At panaka-naka ay kukonsultahin ng ICC ni hindi nga sila kailangang pangalanan para sa mga judges as long as tiwala sila na, well, alam ng judges ang pangalan, sorry, pero hindi Mm. pangalan, puwedeng hindi sila kilala ng publiko. At ang role nila ay magbigay ng views and concerns. At Mm. itong kakaibang role, sa atin walang ganito, eh. Oo nga eh. Sa atin yung private complainant, 'di ba yung nagrereklamo? Uh-huh. Ang role talagang mag-uupo at magbibigay ng testimonya. Sabi ng ICC, hindi naman lahat makakapagtestigo. Kasi alangan namang, isa-isa 'yan, lahat magsasalita. Sabi Mm. nila, yung participating victims, yun na lang yung magiging role. Magbibigay ng views and concerns Mm. kesa magdagdag pa ng parang prosecutor at magpatunay nung kaso. Mm. Kung yung prosecutor naman, kung may napipisil sila o nakikita na puwedeng mag-witness na tipong ito, kailangan ito dahil, malaki-laki yung, impact nung kaso, nung insidente dun sa kaso, bibigyan ng pagkakataon na mag-testify. Hiwalay itong proseso at mas mahaba ito kasi ibe-vet, paulit-ulit kang interviewin, at minsan pa nga ibibidyo ka, eh. So, gano'ng Mm. klase ang, ah, parang application o pag-qualify bilang
witness. Pero I bilang see. biktima, medyo ibang level pa. So kung participating victim po ito, attorney, ang kailangan lang ay written information coming from them. Hindi nila kailangan na magpunta sa The Hague, ganon. Yes, oo, Mm. kasi kinikilala nila na, sa ICC strikto sila diyan, na dapat walang re-traumatization. Pati nga sa Mm. mga nakakarinig, sabi nila pati dun sa mga nakakarinig, conscious kami na may traumatization na kapag inulit-ulit yung kwento, papaano na dun sa biktima mismo. So, ayaw nila masyado ng inuulit-ulit. Kaya, Mm. ilan lang ang ipe-present nila. And pangalawa, hindi kailangan bawat isang patayan mapruwebahan, mapatunayan sa ICC. Kailangan lang mapatunayan may nangyari, at least one, at Hmm. yung mga atake so dito palagay ko nagkakatalo-talo, eh. Ang sabi kasi kailangan mapatunayang widespread or systematic. Eh, di siyempre 'pag widespread ang tingin ng ibang tao, eh, di dapat libo-libo mapakita mo diyan. Mm. Sabi ng ICC, actually hindi. Mm. Mapatunayan niyo lang kunyari may listahan ng kung ilan ang namatay, puwede na yon. May magsabi na, inutos sa amin na at nagawa namin na pumatay ng daang libo, kaso hindi ko na lang makilala yung mga pangalan, puwede rin yun. Kasi Hmm. kumbaga widespread, it could be both qualitative and quantitative. Kumbaga hindi lang siya usapin ng bilang, ang Mm. importante kabit-kabit, kawing-kawing, may koneksyon ang mga patayan. Okay. So yun pong pipiliin na witness, natatayo mismo doon sa ICC, kukunin din po ba dito sa mga makakapasa bilang mga participating victims? Posible. Ang witnesses naman, ang bahala sa kanila ay prosecution. Mm. Sila ang kumbaga pipili ng sino ba dito ang okey-okey o sino ba dito okey-okey meaning ready to testify. Hindi yan mag-uupo ng, iiyak-iyak at mimiha-miha na, ano ba itong kasong ito, kailangan ready. Mm. Kaya yung pagpili nilang testigo matibay-tibay. At palagay ko dito sa confirmation of charges hearing, palagay ko hindi pa sila mag-uupo. Okay. Oo, kasi parang masyado pang maaga. Mhm. Kumbaga sa confirmation of charges kukumbinsihin pa lang ang mga judges na kailangang magbukas ng trial. Sa Hmm. trial pinakaimportante yung mga biktima. Ewan ko lang, na puwedeng, sige mag-upo na nga tayo ng witness ganito pa lang kaaga para Mm. makumbinsi talaga yung mga judges. Pero sa dinami ng ebidensya patungkol sa patayan, palagay ko, kumbaga taken for granted na yun, yes may namatay. Mm. At mukhang hindi naman, kumbaga atake ng depensa na i-deny na may maraming namatay. Mukhang Mm. hindi pa yun ang atake nila sa puntong ito. Mm. Pero kung halimbawa, attorney, kakailanganin ng tumestigo magsalita mismo sa korte ng mga mapipili ng prosecutor na witnesses, sino ang sasagot nung lahat ng mga gastusin kapag kinailangang lumipad papunta ng dahig yung mga witness? Hindi biro yung gastos dun. Dapat ICC. Okay. Meron silang trust fund para dito, para sa mga biktima, meron din silang unit para sa proteksyon ng mga victims at witnesses. Pero, meron siyempre din konting role ang mga member state ng ICC. Una, sa kanila galing ang trust fund, sa kanilang mga donasyon. At pangalawa, hindi naman sila kasi detenido, hindi naman puwedeng nakakulong 'yan sa ICC detention facility. Mhm. Yun lang naman yung lugar ng ICC doon. So, makikiusap 'yan sa Dutch, government na puwede bang mai-house muna namin ito sa ganito o ganyan. O kaya posibleng sa ibang lugar. Puwede bang dito muna 'yan sa ganitong bansa, sa mga karating na bansa. Diyan muna 'yan, saka ihaharap sa hearing. Mm. I-note ko lang na baka kasi ang iniisip ng lahat 'di ba yung sa US pala ito, yung parang papalitan ka ng pangalan, Yes. papalitan na yung buong identity mo. Hindi po uso pala ito sa ibang bansa. Hanggang US lang yung kumbaga witness protection na talagang, pangkalahatang pagkatao mo ang iibahin. Mm. Hindi, hindi common ang ganitong witness, protection sa ICC. At ang mangyayari, dadalhin ka dun, magte-testify ka siguro
1, 2 weeks, ganyan, at iuuwi ka na ulit. Hanggang doon ang, kumbaga, cargo ng ICC. So ibig sabihin kapag pumayag kang maging testigo, haharap ka talaga dun, kita ka ng lahat, public. Puwede ka ring mag-request na Oo. puwede kang nasa isang kwarto. Doon din naman yung, Hmm. kwarto, tapos ang mangyayari ay naka-video ka, tapos naka-pixelize, Hmm, 'yan. mm, So, ang tawag mm. sa'yo, ito po si victim 001 or si victim P-02, ganyan. Mm. May code name. I Pero kung see. minsan makikilala mo rin, 'no? Makikita din. Okay, ma'am, punta tayo dun sa September 23, yung confirmation of charges. Sabi po ninyo pwede o puwedeng wala, puwedeng meron, puwedeng wala na testigo. But basically, ano po yung mangyayari sa mismong araw na 'to? Isang araw lang ba 'to? Mukhang puwedeng humaba, 'no? 4 na araw ngang Mm. sinet ng korte. Mula 23 hanggang 26 naka-book tayo doon sa isang, hall. Ang siste kasi nito, yung makaraang experience din naman, medyo kumbaga lumalaban din naman yung parehong partido. At ito nga nakita ko na yung, notification ng defense. Mm. Ang technically, unahin muna yung parang other business arising, 'di ba, gano'n naman, o ano muna yung mga natira at posibleng ang isang natirang issue, jurisdiction. Mm. Buhay pa yung jurisdictional challenge ng Duterte camp at posibleng doon pag-usapan. It's the last time, in a sense, that they could discuss it kasi the judges need to decide on it already. Sabi ng defense camp, actually kulang pa kami ng information kaya pinapasuspinde namin ang pagpapasya. Siyempre yung judges naman, kayo yung nag-submit, ng jurisdictional challenge. And Mm. pangalawa, kumpleto na yung materyales tungkol diyan. Ang jurisdictional challenge, may kapangyarihan ba o wala yung ICC? At usapin ito ng batas. Mm. Kumbaga nandiyan na yung facts. Ang facts lang naman ay umexit tayo ng ICC, nag-withdraw tayo, tapos saka nagsimula daw di umano yung investigation. Mm. So, kumbaga hindi na yon based on too many other facts or additional facts kaya kailangan pag-usapan or pagpasyahan doon. Kasi Mm. bakit ka patutuloy sa trial kung wala naman palang kapangyarihan? So baka iyon unang ma-discuss and then ang main gist technically nung kaso nung takbo ng confirmation of charges hearing, magsasalita si prosecution, ito ang kaso. Magsasalita si defense, ito ang aming depensa. Tapos magsasalita yung victims. Meron niyang opening discussion or opening remarks, tapos merong parang arguments, tapos may closing remarks din. So, sabi nila, depende kung gaano kayo katagal magsalita. At ang prosecution at defense pwedeng mag-upo ng witness. Mm. Mm. Sabi naman ng defense, o ito yung medyo bagong, lumitaw, sabi ng defense, sige mag-o-opening kami. Siguro mga 30 minutes, yung closing namin mga 30 minutes din, opening statements. Sa pagitan, kung arguments, siguro abutin kami ng 3 to 4 hours. Mhm. Ah, Okay. Pero, attorney, how about yung request ng kampo ni FPRRD for interim release? Ano yung ah, chances na ma-discuss din siya dito aside dun po sa nabanggit ninyo na jurisdiction? Puwede rin at kung siguro kung 2 days ago sasabihin ko na hindi yan malamang pag-uusapan. Pero kasi 2 days ago parang nakita natin na dati kasi sabi nila magpapa-interim release kami pero, "Oops, sorry, 'wag niyo munang pagpasyahan." Pinayagan ng judges. Mm. Nung isang araw sabi, I renew, inuulit ko ang aking request na mag-interim release. Kaya wala pang aksyon dito yung ICC judges kasi nung nauna sinuspend na nila, kumbaga, Oo. okey sige, isantabi na 'yan. Ngayon ewan ko kung bubuhayin din nila o sasabihin nila na, "Hindi, teka, saka na lang natin pag-usapan." Ito kasing interim release puwedeng pag-usapan before, during, or after ng confirmation of charges. Pero ano po ang tingin ng prosecution dito? What are the chances na mapagbigyan 'tong interim release na 'to? Malabo. Naku, siyempre kailangan prosecution ang kausap diyan. Kami Oo. kasi sa Mm. victims legal team, hindi kami talaga magkausap ng prosecution tungkol sa merits of the case. Pero sa kanilang submissions, para sa kanila hindi dapat at posibleng malabo. Dahil
ito yung isang hindi nga na tayo magkalinawan, at hindi rin tayo matunawan kung sino ba at anong bansa Mhm. ang gustong tumanggap sa kanya. Sinasabi ng defense ngayon, yung kumbaga nakontrata nila, nakausap nila, okay pa rin, go pa rin sila na mag-host. Kaya lang kung babalikan, ito pala yung nung pinag-uusapan nung prosecution at defense, ito yung pinagtaluhan, dahil sabi ng defense, okay na yung prosecution, pumayag na sila. Pagka mukat-mukat sabi ng prosecution, "Uy hindi pa, nag-usap, oo, pero hindi tayo nagsara. At ang gusto naming bansa ay hindi yang bansa na sinasabi mo." Kaya palagay ko meron pa ring objection itong prosecution doon sa, renewed na request for interim release. Kasi duda ko at kahit redacted ito, hindi pa rin ito yung bansa na napipisil ng defense ay sorry, ng prosecution. Iba pa rin ito dun sa di umano unang napag-usapan. Okay, sige. So, Maricel and attorney, habang papalapit na ang September 23, kami makikibalita po sa inyo. No? At napakainam nga po na Eh, nakakakuha kami ng informasyon para po sa update din. Sa gitna nitong napakaraming skandalo ngayon sa mga flood control, hindi ho natin dapat kaligtaan itong napaka-importanteng kasong ito, attorney. opo, kasi sabi nga namin lahat ito ang tema pananagutan, 'di ba? Opo. Kung may maling ginawa, naku, kailangang managot. Itong sa ICC, Mm, mukhang ito yung isa sa mga example, kumbaga may masasampulan tayo. mm. Sana dito sa flood control project, naku, may masampulan talaga. Yes, ma'am. Lahat po tayo, yan pong ating panalangin. Ano ba ending nito? Sana nga po ang Hmm. ending ng lahat ng ito ay para sa kapakanan ng bayan. Attorney Conti, salamat muli sa panahon at muli kaming tatawag. Ingat po. Salamat. Thank you. Si Attorney Cristina Conti, isa po sa mga assistant to counsel dito hong kaso kinakaharap ng dating Pangulong Duterte.